You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. At kasama natin ngayon dito sa studio ang kilalang kolektor ng basketball memorabilia at gumagawa rin ng sarili niyang memorabilia, si Rap Arca. Good morning, Rap. Welcome back. Good morning, Sir Bill. Okay. Kwento mo muna yung kabuluhan ng suot mo ngayon na baseball uniform. Well, ito, gawa ko rin po ito sa Dodgers uniform na sinuot noon ni Kobe Bryant. Well, it's his 6th-year death anniversary today. Yeah. So pati pala yung bagay na ganyan, naiisip mo pa. Kailangan nating malaman eh. Siyempre, idol din natin eh. That's true. Let's pag-usapan natin you collect jerseys and you also make them. Yes po. Anong mga rules mo para sa sarili mo sa pangolekta? Anong mga requirements mo? Sa ngayon, ang rule ko is makumpleto yung 50 greatest. So, Wow. pero imposible nang mapasign yung lahat. So, pero gusto ko siyang makomplete. Yun. Rule ko, kailangan may nagawa o may na-contribute na sa PBA or any basketball. Ano po. Pero anong requirements mo para sa pinapa-autograph mo? Can it be, pwede bang gawa mo or kailangan game worn siya? Kapag wala na talagang choice o wala ka na talagang mahanap na source, yun, gagawa ako ng sarili ko. Like sa kay kay Fernandez, medyo imposible na ako makakuha ng game worn. Sabagay, So, oo. gumawa na lang ako ng sarili ko. Then I met him on a business meeting with him. Yun, napapirma ko po siya. Okay. What about yung mga game worn? Paano mo nakukuha? Sources din po eh. May mga kakilala ng kakilala, ganon, from the PBA na may nagbebenta po. Okay. So, Opo. binibenta talaga? Sa player naman, may nakuha ako sa player na paranalunan ko po. Kay John Amores. Okay. From John Amores mismo na Sa lahat pa ng contest. player, si John Yes. Morris po. Pero napakabait din po niya talaga. Basta wag lang nakatapak sa basketball court. Yun, napanalunan ko yung jersey niya. Okay. Game worn. Is there a difference, 'di ba? Syempre, lahat 'yan pinipresyohan, 'di ba? Is Yes. there a difference sa price dun sa gawa mo at dun sa actual na game worn na jersey? Kapag gawa ko, syempre medyo mura. Mas mababa. Kasi kung wala pang pirma. Okay. Meron kasing tao na bumibili sa akin pag pirmado na. Pinipilit niya akong benta ko sa kanya. Oo. Pero yun ba talaga ang habol mo? Hindi po eh. Oo. Actually, hindi talaga ako pambenta. Yung mga hindi pirmado, Okay. pambenta. Okay. Oo. Pag pirmado na, collection ko na po talaga. Raps jerseys. Huwag niyong Thank you, kalimutan. thank you. Yung mga gawa mo, is it purely yung ganyan, yung patch and embroidered and all of that? O gumagawa ka rin ng sublimated? Pag may nag-request ng sublimation, pwede naman po. Okay. Pero honestly, ako, siguro I'm a purist. Hindi ko masyadong trip yung sublimated. Pares po tayo. Kasi parang kahit sino pwedeng gumawa niyan. Yes. Oo. Kahit sa Shopee, may mabibili ka eh. So, I stick to old school. Old school na patches. Yun po mas maganda. Tsaka mas maganda pag napirmahan. Yes. Yung sa sabli kasi, kailangan pang stretch, kailangan pang Oo. whatever. Tapos baka kumupas din. Yung sublimation mismo, ano na siya, hindi na siya makukupas. Okay. Pero maganda talaga yung patches eh. Oo. Tela yun. At saka na-absorb niya talaga yung ink, ng pirma eh. Opo. Paano ka ba nagsimula dyan? Anong unang-unang nakuha mo? Sa PBA? Oo. Sa PBA, pinakauna kong napapirma is The Beast. Ba? Calvin Okay, Abueva. Okay. Yun yung time na naka-indefinite ban siya sa PBA. Then, kinuha siya ng tropa to play for our team. Okay. Parang import siya, whatever. Sa ligan labas yan. Ligan labas. Okay. Pero wala na siya sa PBA, so we can play. Okay lang. So yun, naghanap ako ng jersey niya. Bumili ako. Okay. Bumili ako kasi madalian eh. Oo. So yun, nakabili naman ako. Napapirma ko siya. Yun ang kauna-unahan. Okay. Doon sa 50 greatest na sinabi mo kanina, Mhm. ilan na meron ka?
Sa tingin ko 16 or less than 20 Yes, na permado na po. Oo. Paano yung gagawin mo? Halimbawa, si Danny Florencio pumanaw na. Anong magiging substitute mo doon? Siguro yung jersey lang niya. Okay. Hindi na signed. Okay. Or kung may mabibili Mm. na signed, pwede naman. Diba? Kung kaya. Bakit ka na humaling sa mga ganyang bagay? Hindi ko rin po talagang masabi. Bakit eh? Pero ganda-ganda talaga ako sa jerseys eh. Oo. Jerseys and also cards. Mm, Basketball okay. cards. Okay. Yung cards naman, nauna ba yan sa jerseys o yung jerseys ang nauna? Nauna ang cards ko. Okay. NBA cards. Actually, nauso yan eh. Yes. Matagal na. No? 90s. 90s, oo. So, bakit naman, ano naman yung value ng cards sa'yo? Mas mataas ang value ng cards. Okay. Kapag original na cards ha. Mm, Yung mataas ang value. mm, Lalo na ang kinokollect ko talaga is rookie cards. okay. Mas ano siya sa akin, mas Mahirap yun. kung luma na yung player. Okay. Pero kung bago lang, madali-dali lang. So, halimbawa, yung mga Victor Wembanyama, medyo mabigat rin Mabigat yun. na. Ngayon, iba na kasi yung pricing ngayon Oo. compared nung 90s. Tsaka may mga hoarder na rin eh, no? Yung Meron po. namamakaw, di ba? Opo, meron. Binibenta. Wow. So, anong mga, pag rookie card, is that just NBA? Opo, NBA. Pero Mhm. sa PBA kasi may gumawa din ng upper deck Mm. ng cards for Okay. PBA. Okay. Meron din mga rookies like yung kay JJ Hildebrand. Rookie card niya yung ginawa nila nun. Nice. And also, I think Bong Ramena. Ano yan, may mga pirma. Permado na po lang ngayon nung akin. Nice. Okay. Tapos wala kang intention na ibenta yan balang araw. Hindi ko po masabi. Siguro, Pero lang kung magpapatayo ka ng bahay siguro. No? pwede. Siguro, kasi dalawang babae ang anak ko. Siguro Okay. sila na bahala dyan kung sakaling whatever happened. Oh. Sila na bahala dyan kung bebenta nila For the future. for their future. Oh. Are there any particular jerseys na parang parang Great White Whale mo na balang araw kailangan makuha ko yan? PBA or NBA? Kahit ano. Anong suntok sa buwan pero gusto Suntok mo sa buwan. Oo. Kobe Bryant. Na pirmado. Signed jersey. Wow. Mahal yun. Mahal talaga ngayon. Sa ngayon, nag-range ng hundreds pataas. May 1 million pa nga eh. Oo nga eh. Pag may inscription pa. Oh, so nanonood ka nung mga na Golden Touch, yung mga ganyan, King of Collectibles. Yeah, ganyan, yes oh. po, opo. Oh, what is there something in particular na hinahanap mo na halimbawa isang player, isang team o isang era na hinahanap mo? Kung ngayon, hinahanap ko ngayon talaga is yung jersey ni Big J. Okay. So, okay. medyo imposible na. Mm, Though may gawa na rin ako na Hinebra niya na may tatak niyang, yung tatak niya na Jaworski. mm, Nalagyan ko rin nun. mm. Yun. Di mo ba nakakausap yung mga ibang kaibigan natin na kolektor? Halimbawa, si Ariel Morales, Nakakausap. si Roel Panizares, gumagawa ng sariling cards yun. Opo. Oo. Nakakausap, minsan nakakasama ko sila. Ano yun? Hindi ba kayo nagte-trade or ano? Hindi pa sa ngayon, hindi pa. Okay. Wala pa. Okay. Pero sa iyo, how do you intend to get the other jerseys ng mga PBA legends? Siguro, paano ba? Pero nakakausap mo sila. Karamihan po ng legends. Ay, talaga? Nakakausap. Like, Oh, wow. last time si Sir Alan K. Dick, Mm-mm. si Bong Hawkins, Mhm. and sino ba yung nandun Si sa Bong, bihira na makita. Bihira ngayon. lumabas si Oo. Sir Bong. Oh, Si Marlo Aquino. okay. I think 2 weeks ago, Opo. magkakasama sa Amerika si Yoyoy Villamin, Ricky Relosa, at si Wow. Abet Gidaben. There was an event, yung it's parang Phil-Am Hall of Fame awarding or something. Magkakasama Opo. yung tatlo. Actually, kung nagkausap tayo last week, nung Lunes na interview ko si Glenn McDonald. Oh, first time in more than 20 years na mula siya nakauwi sa Pilipinas. Talaga. Kaalis lang niya uli kahapon. He attended the wedding of Vice Governor Matthew Manotoc.
Oh. Kasi di ba coach niya dati sa UTEC si Tommy. Tapos he was here for Oh. 6 years. Tapos nakita ko lang sa mga wedding pictures. Sabi ko, si Glenn McDonald to ah. So na-interview ko siya. Gusto mo Na-invite padalhan mo ng jersey ng UTEX, papirmahan natin. Gagawa tayo. Oo. Pwede po. Diba? Kasi Pwede. andyan na siya eh. Tsaka naging assistant daw siya at very close friend siya ni Michael Cooper. Pwede. Mas Diba? maganda. Maganda yung Mas gano'n. maganda, Tsaka mas alam maganda. mong tunay. Di ba? Hindi yung Legit. nagdududa ka pag May ganun ba? May napeke ka na ba? Ng jersey, yes. Pero yung perma, siguro kasi mas gusto ko, ako yung nagpapirma eh. Okay. Better. No? Mas better yung, kasi maganda yung feeling eh. Oo. Ang sarap ng feeling pag ako yung nagpapirma. May accomplishment. Opo. Ibang klase yun eh. Okay. Pero yung paggaling sa ibang source, paano yung authentication? Paano mo napapatunayan na totoo? Sa jersey, kailangan po may photo match or proof na binigay sa kanya or nabili niya o paano? O Paano? pinirmahan Oo, sa harap niya? pinirmahan sa... Pero hindi ako bibili ng permado na eh. Unless kung talagang imposible na ako, kay Sir Robert Jaworski, medyo imposible na makakuha o ako makapagpapirma. Oo. So, kailangan may photo match or proof na pinapirmahan yung item mismo na yun. Meron ba dito sa Pilipinas na mga yung trabaho nila is mag-authenticate? Yun nga po dapat Wala, magkaroon tayo Wala, for Kasi ang dami locals. niyan. Comic books, Yes. sports memorabilia, Music. Oo, lalo na. Ang dami pupunta rito ngayon. Lalo. Mas maganda magkaroon tayo ng ganun. But ikaw, have you purposely gone out of your way na puntahan sa isang lugar yung alam mong baka makapirma ka? Oo. Opo. Talaga? Like, siguro sa mga music industry, katulad nung nakaraan, kung kilala niyo po ang Wolfgang. Oo naman. Yes. Si Idol Wolf, nalaman ko na meron siyang guesting sa isang radio station. Pinuntahan mo. Ako mag-isa, nandun. Anong dala mo? Yung album nila, Wow. Okay. yun, Wolfgang album na vinyl, Oo. napapirma ako sa kanya. Ako lang mag-isa. Galing. But aside from yung PBA 50 greatest, ano pang mga hinahanap mo? Sa NBA, is there something in particular na hinahanap mo? Sa NBA, LeBron, wala pa ako niyan kasi hindi ko na-afford. Kung dati talaga, grabe, no? Oo. Medyo affordable pa nun. Kaso wala pa tayong budget nun eh. So ngayon, medyo mukhang imposible na. Kasi meron akong kaibigan, si Glenn Antonio. Si Yeah. Glenn Mark, no? Si The Flash. Panatiko talaga siya sa Gary Payton. Gary Payton. Kilala nga siya ng pamilya ni Gary Payton. Oh, really? Oo. Naalala din siya nung nakaraan. Oo. Alam ko, nag-meet sila. In-stock nga muna noon yun. Tapos nung bumalik dito, kilala na siya. Nakapagpapirma rin ako kay Gary Payton. Bait, no? I waited for him 13 hours for the first day. Oh my God. Saan to? Sa hotel niya? Sa hotel niya noon. Are you surprised na parang hindi ganun kalaki yung market para sa mga ganyang retired players dito sa Pilipinas? Is it because wala tayong sense of history? Pwede rin po yun. Oo. Pwede rin yung generation ngayon hindi nakilala yung legends. Okay. O tanongin kita. Ito, Sige po. diretsahan. Sige po. MJ, LeBron. MJ. O, di ba? Ba't yung mga bata ngayon puro Kasi, LeBron? Hindi nila inabot. Napapanood lang nila is LeBron. Oo. Yun ang madaling access ngayon sa internet eh. Tsaka sa tagal niya, kinalakhan na nila. No? Opo. Oo. Yun. Tsaka parang may PR machinery na tinutulak siya na nabasa nga ako isang araw na papalitan daw yung logo ng NBA, si LeBron na ilalagay. Sabi ko, ay, pambabastos naman yung kay Jerry West. Oo, diba? tama. Oo. Pero, yung mga laro, nanunod ka talaga. Opo. Or you go there for the autograph. Parehas. Oo. Opo. Kapag nung last time nung PBA semifinals, Ginebra and ano ba naglaban nun? Basta yung PBA. Oo. Nanood ako, then alam ko nakapagpapirma na ako sa mga gusto kong players eh. So I just enjoy the game. Okay, halimbawa may gustong ganyan. Kasi ako, ang problema sa akin, if I start collecting something, pinamimigay ko din eh. Parang, mas magugustuhan ni ano to, mas matutuwa siya sa ganitong bagay.
What would you advise somebody who wants to start a collection? Siguro start muna kayo yung kaya lang muna. Katulad nung kung gusto niyo ng basketball, PBA muna. Okay. Yung mga active players muna. Then hanggang may makilala ka, pwede mong iano yung mga legends. Di ba po? Sa NBA, kung sino yung dumating, gawa ka ng paraan kung paano ka makakuha ng memorabilia niya. Lalo na pag mga June, July, yung mga summer events nila dito. Yun, mga ganun pong... Dapat nga, ngayong January, dapat meron eh. Nagtataka ako bakit ngayon walang NBA player. Eh. Wala rin ng SGA kasi. SGA team. Oo. Kasi usually, meron silang ini-invite na NBA player to play with them. Lalo na sa Dubai. Opo. Kaso wala yatang SGA ngayon. So, walang NBA player ngayon. Nihintay ko nga si ito, paparinggan ko na. Mula December pa, si Tony Mitchell, kinukulit kong mag-guest dito. Kaya lang, ang daming kumukuha sa kanya maglaro. Hindi na siya nakaalis ng Pilipinas mula nung December. Really? May laro siya ngayon sa Laguna, I think. 5 days. 5 days? Pupunta siya dapat dito. Kasi sa Balitaan BGC mo naman ako. siya. Sabihin ko sa iyo. Baka daw makabalik siya sa PBA as an import. So, Mas tignan maganda. natin. Mas maganda. Okay, pero yung sa'yo, what is the fulfillment? Kasi yung iba talagang negosyo lang habol nila, no? Ikaw, what is the fulfillment? Anong natitrigger sa'yo pag may nakukuha kang jerseys? Talagang pure, saya lang talaga eh. Parang, pag nakapagpapirma ako talaga, parang may sakit. Alam mo yun? Yung excitement mo na hindi mo maintindihan. Ang sarap eh. Lalo na kung legend pa. Like Mon Fernandez. Yung kay Abby King, binigay lang sa akin yan. Permado pa. So, ibang klase. Ibang klaseng kasiyahan na bibigay sa akin. Sa tingin mo ba, balang araw mananawa ka rin? Hindi naman. Sa tagal ko na po nagko-collect, siguro hindi na eh. Never na siguro magnanawa dyan. Okay. Well, there's still a lot of great players who will enter the PBA and dami mga abangan. Maraming aabangan at maraming iintayin Ayan. na magiging legend ulit. Okay. Opo. So maraming salamat sa oras mo. Maraming Thank you salamat for din coming po. over. Yan po yung mga collector, you have to respect them kasi yung effort nila, Ibang klase. It's a different kind of addiction, kumbaga. Pero healthy. Magandang addiction Healthy naman. addiction. Alright. Sa ating pagbabalik, si Glenn McDonald naman ang ating mga kausap dito sa Hardball with Bill Velasco.